Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1471 hanggang 1480. Nabalitaan na ni Stephanie ang tungkol sa isang organisasyon na tinatawag na Devil Gang dati, na nagsasabi na ang organisasyong ito ay kukuha ng ilang masasamang mandirigma at pipilitin silang tumulong sa paghahanap ng mga espiritual na halamang gamot at iba pa. Bukod dito, napakalupit ng ilang tao sa organisasyong ito. Gayunpaman, hindi niya alam kung anong uri ng organisasyon ito. Nang marinig niya ang usapan nilang dalawa ni Severin, hindi niya naiwasang sumimangot at nakinig ng mabuti, halatang curious sa bagay na ito. Bakit? Dahil ba sa torture spell worms? Narinig ko lang ang sinabi ng kapitan. Matapos itong pag-isipan ni Severin saglit, hindi niya naiwasang sabihin. Pero, napatay ko na ang kapitan kanina, kaya pa ba niyang kontrolin ang mga spell worm? Ngumiti ng mapait si Billy sa kasinabi. Little brother, pinatay mo nga ang kapitan. May maliit siyang tambol. Sa tuwing inaalog niya ang tambol, kinakagat ng mga makamandag na insekto ang ating mga laman at dugo sa aming katawan, na ginagawa kaming miserable. Bagamat pinatay mo siya, hindi na niya kami maaaring pahirapan, ngunit ang mga spellworm ay nasa aming mga katawan. Kailangan naming kolektahin ang mga magic pill na ibinibigay ng mga elder sa bawat 3 araw. Sa puntong ito, huminto muna si Billy bago nagpatuloy. Kung hindi kami kukuha ng gamot na ito, patuloy na kakagaitin ng mga makamandag na insekto ang ating mga katawan at sisirain ang ating mga laman loob hanggang sa kami ay pahirapan hanggang mamatay. Iyon lang. Matapos marinig ito ni Stephanie, hindi niya napigil ang kumuyam ang kanyang mga kamao at galit na sinabi. Napakasuklam ng mga tao sa Devil Gang na ito, talagang gumagamit sila ng mga kasuklam-suklam na pamamaraan para kontrolin ang iba. Bakas din sa mukha ni Lulo ang kawalan ng kakayahan. Hindi namin inaasahan noong una na makakasalubong namin ang mga taong mula sa Devil Gang hindi nagtagal pagkatapos naming pumasok. Hindi masyadong mataas ang aming antas ng pagkamit. Pagkatapos naming mahuli, binigyan nila kami ng lason, at pagkatapos ay kailangan naming sumunod sa utos ng Devil Gang, at maghanap ng mga espiritual na halamang gamot sa kagubatan para sa kanila, at kahit na makahanap ng mga masasamang mandirigma, hulihin sila upang maging mga disipulo, ngunit naisip ito ni Stephanie. Maraming mga disipulo sa aming sekta ang pumupunta sa mga ganitong lugar para manghuli ng kayamanan. Paanong hindi pa sila nahuli ng mga taga-Devil Gang? Kung tutuusin, ang iba naming mga disipulo ay hindi rin masyadong mataas ang tagumpay. Ipinaliwanag ni Lulo. May panuntunan ang aming Supreme Leader. Kapag nang-aaresto ng mga tao, subukang pumili ng mga rogue fighter para magsimula. Kung nalaman namin ang ibang tao ay isang disipulo ng sekta, hindi na kailangang umatake. Kung tutuusin, kahit na napakataas ng tagumpay ng aming Supreme Leader, isa lamang siyang level 1 saint, at natatakot siyang masaktan ang ilang makapangyarihang sekta at magdulot ng gulo. Matapos mag-isip sandali ni Billy, dagdag pa niya. Siya nga pala, sasalakayin din namin ang ilang liblib na sekta. Kung tutuusin, hindi naman masyadong mataas ang pagkamit ng mga liblib na sekta na ito, kaya natural na hindi kami gaanong maingat. Salamat sa inyong dalawa dahil hindi niyo ako pinatay. Tumingin si Billy kay Severin, at pagkatapos ay sinabing may pasasalamat. Salamat little brother sa pagpapalam sa amin sa kasalukuyang kalagayan ng aming mga anak, at higit na salamat sa pagbibigay mo sa kanila ng mga pildores. Wala kaming kabayaran sa iyo, gusto lang naming maging mabuting tao sa kabilang buhay. Matapos itong marinig ni Severin, mahinahon siyang ngumiti. Kung babalik ka ng ganito, natatakot ako na hindi magiging madali para sa iyo kapag nagtanong ang Supreme Leader, di ba? Pati yung captain na mas mataas ang antas ng pagkamit kaysa sayo ay patay na. Kung ang may pinakamababang na tamo ay bumalik na buhay, sa tingin mo ba hindi maghay-hinala ang Supreme Leader? Matapos itong marinig ni Billy, naging napakapangit ng mukha niya, at halatang alam niyang mahihirapan siyang ipaliwanag ito pagkabalik niya. Gayunpaman, nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin at sinabing, basta wala kaming aaminin, sabihin mo lang na tinakpan ng kapitan ang pagtakas namin. Walang ebidensya ang Supreme Leader, hindi kami papatayin. Sa karamihan, paparusahan lang niya kami.
Sinabi din ni Lulo. Madaling gawin ng Supreme Leader ang ganoong klase ng drum, kaya maaari pa rin niyang talunin ang espesyal na drum na iyon at hayaan ang mga nakakalaso na insekto sa katawan na pahirapan ang ating mga katawan. Sa pagsasalita nito, ngumiti si Lulo ng mapait at sinabing, "Gayunpaman, kung gusto niya kaming patayin, hindi mahalaga sa amin." Noon, nabubuhay pa rin kami ng may pag-asa, na naniniwala na balang araw ay makakatakas kami at makawala sa aming kasalukuyang sitwasyon. Ngunit ngayon, kami ay ganap na desperado. Matapos mag-isip ng ilang sandali, kumuha si Billy ng ilang espiritual na damo gamit ang kanyang mga kamay, iniabot ito kay Severin, at pagkatapos ay sinabing, "Little brother, ito lang ang mga espiritual na halamang gamot na nasa akin. Ibibigay ko sa iyo. Sana tanggapin mo." Kumuha si Lulo ng ilang espiritual na halamang gamot at ibinigay kay Severin. "Oo, kunin mo na lang. Salamat sa pagpapalam mo sa sitwasyon ng mga anak namin ngayon. Pagkatapos mong bumalik, sana masabi mo sa kanila na mahal natin sila, kaya lang, wala na tayong magagawa." Matapos mag-isip sandali si Severin, kinuha niya talaga ang spiritual herb ng kabilang partido. "Ikaw, gusto mo talaga." Lumalabas sila para maghanap ng mga espiritual na halamang gamot. Pagbalik nila, wala ng mga halamang espiritual sa kanila. Hindi ba sila mapaparusahan? Nakita ni Stephanie sa gilid na talagang tinanggap ni Severin ang espiritual na halamang gamot ng kabilang partido, at nakaramdam siya ng paghamak sa kanya. Ang taong ito ay napakawalang konsiderasyon sa kabilang partido. Napakalungkot ng mag-asawa, at ang taong ito ay nagkaroon ng lakas ng loob na tanggapin ang kanilang espiritual na halamang gamot. Bahagyang ngumiti si Severin at sinabing, "Ang espiritual na damong ito ay maaaring ituring bilang isang paunang pabuya para sa pagpatay sa master ng Devil Gang para sa iyo at sa pagpuksa sa Devil Gang para sa iyo." Napatulala si Stephanie. Hindi niya inaasahan na gustong patayin ni Severin ang master ng Devil Gang. Gayunpaman, kung iisipin mong mabuti, ang taong ito ay talagang may ganitong lakas. Hindi ba't ang Hurricane Wolf ng 9th grade Martial Emperor ay madaling natalo ni Severin ngayon? Abnormal lang ang lakas ng lalaking ito. "Little brother, nagbibiro ka ba?" Naisip ni Billy na hindi masyadong mataas ang antas ng paggamit ni Severin. Kung tutuusin, ang pumatay sa kapitan kanina ay si Stephanie. Akala niya ay si Stephanie ang malakas, pero malakas din ang tunog ni Severin. Bukod dito, ang tono na ito ay malinaw na sa Saint. Sinabi din ni Lulo, "Mas mataas ba ang antas ng iyong paggamit kaysa sa master ng Devil Gang? Mula sa puntong ito, dapat ka pa rin naming tawaging senior." Ngumiti ng mahina si Severin. "Ang iyong Supreme Leader ay mayroon lamang antas ng paggamit ng isang level 1 Saint, at ako ay isang level 2 Saint. Hindi dapat mahirap na patayin siya." Gayunpaman, pagkatapos na marinig ni Billy at Lulo ang tungkol sa nakuha ni Severin, hindi nila maiwasang tumingin sa isa't isa, at pagkatapos ay ang kanilang mga ekspresyon ay medyo kakaiba. Nang makita ni Severin ang ekspresyon ng kabilang partido, sumimangot siya at sinabing, "Ano ba? Hindi ka pa rin ba naniniwala sa lakas ko?" Ngumiti ng mapait si Billy, saka sinabi kay Severin, "Senior, salamat sa iyong kabaitan, ngunit hindi namin nais na makipagsapalaran ka. Natanggap na ang lahat ng benepisyo, kaya paanong hindi ako makatutulong na patayin ang Supreme Leader ng palasyo? Panigurado, tutulungan kitang maalis ang kalamidad na ito kahit papaano. Isaalang-alang ito na isang mabuting gawa para sa mundo. Sa hinaharap, kayong mga buhong mandirigma na pumupunta rito para maghanap ng mga kayamanan ay magiging mas ligtas." Gayunpaman, sa kabila ng babala ni Billy, nagbingi-bingihan si Severin. Humakbang din si Lulo, pinayuhan si Severin. "Senior, totoo nga na ang antas ng iyong paggamit ay talagang isang ranggo na mas mataas kaysa sa Supreme Leader ng Devil Gang na si Lennon Riddle. Ngunit, ang lakas ng pakikipaglaban ni Lennon ay hindi kasing simple nang nakikita sa ibabaw. Siya ay may kakayahang lumaban sa mga kalaban na mas mataas sa kanyang antas. Ang kanyang mga diskarte at kasanayan sa pakikipaglaban ay kakilakilabot. Kahit na matalo mo siya, ito ay magiging sa isang pagkakataon, kapag ikaw ay nasa isang pagkakataon.
Ang supreme leader ng Devil Gang, si Lennon, pero ang buong Devil Gang. Saglit na huminto, ipinagpatuloy ni Lulo ang pagsusuri. Kahit na mapatay mo siya, one fight iyon. Pero kailangan mo ring harapin ang buong Devil Gang. Maraming tao dito ang hindi kusang sumali sa Devil Gang at ayaw silang pagsilbihan, di ba? Kung matutulungan kitang patayin ang supreme leader ng Devil Gang, gagaan na ang loob mo. Yung iba naman, hindi naman siguro nila ako aatakehin, di ba? Basta alam nila ang layunin ko, naniniwala ako na marami sa kanila ang mas gugustuhin na manood na lang. Tiyak na umaasa rin sila sa kamatayan ni Lennon. Ngumiti ng mapait si Billy at sinabi kay Severin. Senior, totoo ang sinabi mo, maraming tao ang umaasa. Ang pagkamatay ni Lennon. Gayunpaman, huwag kalimutan, si Lennon ay may ilang mga table tasks na maaaring magbigay daan sa amin upang mabuhay sa paghihirap. Kung namatay si Lennon, ang mga umiinom ng torture spellworm pills ay hindi na makakatanggap ng mga pills. Makalipas ang 3 araw, kamatayan na lang ang hihintayin nila. Sa tingin mo ba hindi ka nila susubukang pigilan? Nag-isip sandali si Stephanie at saka sinabi. Isali mo ako. Hindi natin hahayaang patuloy na manatili ang ganitong kaput-puot na tao sa mundo. Siguradong may mga taong tatayo para atakihin ka. Ipaubaya mo sa akin ang mga taong iyon. Ang iba naman, kung alam nilang kaya mong patayin ang supreme leader ng Devil Gang, malamang pipiliin nilang maghintay at makita. Sumulyap si Severin kay Stephanie at mahinang ngumiti. Paano kung malaman nilang matutulungan kitang patayin ang mga torture spellworm na iyon? Ilang tao pa rin ang susuporta sa supreme leader ng Devil Gang na iyon. Ano? Kaya mo yan? Bulalas ni Stephanie na nagtatakang nakatingin kay Severin. Bahagyang natigilan si Billy, ngunit mabilis na ipinagpatuloy ang isang mapait na ngiti. Senior, ang mga torture spellworm na ito ay hindi madaling patayin. Hindi sila maaaring patayin gamit ang espiritual na enerhiya. Bukod dito, ang mga torture spellworm na ito ay napakakaiba, napakaliit, at gumagala sila sa iyong daluyan ng dugo, na ginagawang imposibleng patayin sila. Ang katawan ng isang tao ay maaaring mag-host ng 2 sa mga torture spellworm na ito, at sila ay nagiging transparent kapag nakaramdam sila ng panganib, na ginagawang mahirap na matukoy ang kanilang presensya na may kapangyarihan. Gayunpaman, ngumiti si Severin at sinabing, marahil hindi ito magagawa ng iba, ngunit dapat kong kayanin. Alam ko ang isang partikular na tableta, hindi ito mataas ang grado, isang mababang uri lamang ng tableta, ngunit ito ay may mahusay na epekto sa torture spellworm tulad nito. Pagkatapos magsalita, huminto siya at idinagdag. Bukod dito, para pinuhin ang pill na ito, kailangan mo lang ng mababang klaseng burial soul herb, na medyo madaling hanapin. Siya nga pala, may ilang mga halaman nito noong pumunta kami rito. Talaga. Nang marinig ito, sa wakas ay nakita ni Lulo at Billy ang isang kislap ng pag-asa. Kung makakatulong si Severin na alisin ang torture spellworm sa loob ng katawan ng lahat, kakaunti ang handang maglingkod ng masunurin sa Supreme Leader ng Demon Temple. Medyo nasasabik din si Stephanie. Hindi niya inaasahan na sasabihin ni Severin na kakayanin niya ang sitwasyon. Nakangiting sabi ni Severin. Tara na, may burial soul herb sa loob ng storage ring ng 3 taong ito. Tama ba Miss Stephanie? Pwede tayong magtulungan. Kung nagawa nating sirain ang Demon Temple at makakuha ng anumang benepisyo, hahatiin din natin silang 2 ng pantay, paano na? Nang marinig ito, agad na natuwa ang puso ni Stephanie, at hindi niya naiwasang sabihin. Oo naman. Hihihi. Sa ganitong paraan, kikita talaga ako ng malaki. Hindi nagtagal ay nagtungo ang grupo sa ibang direksyon, at sa katunayan, hindi nagtagal, nakahanap si Severin ng ilang medyo karaniwang burial soul herbs. Matapos mahanap ang mga materyales, dinala niya si Billy at ang iba pa sa isang kuweba. Sa isang mabilis na paggalaw ng kanyang kamay, nakuha niya ang triple-chambered cauldron mula sa loob. Nang makita ni Stephanie ang pagan, hindi napigilan ni Stephanie na makaramdam ng disgusto. Gayunpaman,
kung isasaalang-alang ang kabaitan ni Severin at ang kanyang pagpayag na ibahagi ang mga benepisyo pagkatapos na sirain ang Devil Gang sa kalaunan, mas nakaramdam siya ng kagaanan. Ilang sandali pa, itinaas ni Severin ang kanyang kamay, at lumipad ang tatlong first-grade low-rank na table task, na umaaligid sa kanyang harapan. Napakabilis na matagumpay sa pagpino. At lahat ng mga ito ay mga top-grade na table task. Kahanga-hanga. Ang kanyang mga kasanayan sa alchemical ay napakahusay. Inaasahan ko na ang Senior Severin na ito ay hindi bababa sa isang pangalawang gradong alchemist. Naisip ni Billy ang pananabik na kumikislap sa kanyang puso. Sa wakas ay nakakita siya ng kislap ng pag-asa. Kung talagang mapapawi ang torture spellworm sa loob ng kanilang mga katawan, siya at ang kanyang asawa ay hindi na sa ilalim ng kontrol ng Devil Gang. Maaari silang umuwi at magpalipas ng oras kasama ang kanilang anak. Lalong natuwa si Lulo, namumula ang mga mata sa hindi makapaniwala. Talaga, mapapatay ba talaga nito ang torture spellworm sa loob ng ating katawan? Lumapit si Severin, hinawakan ang kamay ni Lulo, ipinikit ang kanyang mga mata, at sinuri ang kanyang katawan gamit ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Ilang sandali pa ay sumili ang isang malabong ngiti sa kanyang mga labi. Maaaring hindi mo makita ang torture spellworms dahil ang iyong espiritual na kapangyarihan ay maaaring masyadong mahina, gayunpaman, kaya ko ito. Pagkasabi nito ay kumuha siya ng 2 table task at iniabot sa 2 tao. Bawat isa sa inyo ay kumuha muna ng isa. Kapag pinapatay ang torture spellworms, tiyak na lalaban at kikilitiin sila sa loob mo ng walang tigil. Siguradong mararamdaman mo ito, ngunit maaaring medyo masakit ito sa loob ng ilang segundo. Pagkaraan ng halos 10 segundo, papatayin ang torture spellworm, at iyon ay magiging maayos. Salamat, Senyor. Alam ng 2 individual na wala silang ibang pagpipilian. Walang pangalawang salita, nilamon nila ang mga table task. Makalipas ang ilang segundo, pareho silang napahiyaw sa sakit, na hindi napigil ang ikinuyong pa ang kanilang mga kamao. Tulad ng inaasahan, Senyor, nararamdaman kong lumalaban ang torture spellworms. Sabi ni Billy habang nagngangalit ang mga ngipin. Lumipas ang 1 pang dosenang segundo. Pareho silang nababalot ng malamig na pawis sa kanilang mga noo, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng kalugod-lugod na mga ekspresyon. Ang tahimik nila ngayon. Parang patay na talaga sila. Tsaka pagkatapos nilang mamatay, naramdaman ko rin. Nasa sabik na bulalas ni Lulo. Agad namang lumuhad si Billy sa harapan ni Severin at sinabing, "Salamat Senyor, napakalaking pabor na ibinigay mo sa amin." Lumuhad din agad si Lulo. "Senyor, hindi namin alam kung paano ka babayaran. Kung kailangan mo ng tulong namin sa hinaharap, kahit na dumaan kami sa apoy at tubig, hindi kami magdadalawang isip." Si Severin ay sumulong ng ilang hakbang at tinulungan silang dalawa na makatayo, at sinabi, "Hindi na kailangan. Ang kailangan ko lang ay magpatotoo ka para sa akin kapag pupunta tayo sa Devil Gang mamaya, para hikayatin ang mga napilitang magtrabaho sa templo dahil sa pressure ng Devil Gang." Tumanggo si Lulo. Kung alam ng mga elder na maaari kang tumulong na patayin ang torture spellworms, naniniwala ako na maraming tao ang hindi lamang titigil sa pag-atake sa iyong ngunit tatayo rin sa iyong tabi. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, idinagdag ni Billy. Sa paligid ng amo ng Devil Gang, may ilang elder na may mabigat na paglilinang. Mga kontrabida din sila at tiyak na tatangkaing saktan ka dahil ayaw nilang bumagsak ang Devil Gang. May matataas silang posisyon sa templo at gusto nilang mapanatili ang kanilang katayuan. Tumanggo si Severin, saka bumaling kay Billy at nagtanong, "Billy, ilan ang tao sa Devil Gang?" Bagamat naniniwala si Severin na ang kanyang paglilinang ay mas mataas kaysa sa kanila, kailangan niyang maunawaan muna ang organisasyon. Kailangan niya ng katiyakan bago gumawa ng anumang aksyon. Sumagot ni Billy. Mayroong humigit kumulang 2,000 tao sa Devil Gang. Gayunpaman, humigit kumulang 500 sa kanila ang ipinapadala araw-araw upang maghanap ng mga espiritual na halamang gamot. Kaya, may mga 1,500 tao sa punong tanggapan. Kapag ang 500 tao ay bumalik sa araw na iyon, sa susunod na araw,
500 pa ang lalabas para sa pangangaso ng kayamanan. Ngumiti si Stephanie na nasa tabi nila. Mabuti na lang at hindi masyadong malaki ang bilang nila. Pag-alis natin, halos 1,000 tao lang ang makakaharap natin. Kapag naintindihan na natin ang sitwasyon, marami sa kanila ang hindi aatake sa iyo. At sa mga baka, hindi na marami. Kaming dalawa ang hahawak sa Devil Gang's Supreme Leader. Maaari mong ipaubaya sa akin ang natitira, kasama na ang mga elder. Hindi napigilan ni Severin na mapangiti ng mapait. Hindi ba't sobra na ito? May kabuuang 2,000 katao sila. Kahit napatayin natin ang kanilang Supreme Leader at ilang elder, may natitira pa ring mga 2,000. Ibig sabihin, kailangan kong pinuhin ang 2,000 pills para sa kanila. Pagkasabi nito ay sinulyapan niya si Stephanie at sinabing, "Hindi, napakahirap ng gawain ko. 40% lang ng mga halamang gamot ang maibibigay ko sa iyo. Kailangan kong kunin ang bahagi ng leon." Nang marinig ito, agad na binigyan ni Stephanie ng masamang tingin si Severin. "Ikaw, ang bilis mong magbago ng isip. Pumayag ka sa 50-50 na hatian ngayon lang, at ngayon gusto mo ng 60%. Nakita ni Lulo na ganito silang dalawa at hindi napigil ang takpan ang bibig at tumawa. "Mag-asawa ba kayong dalawa? Masyado kayong lantaran na nanliligaw," nagtitinginan. Namula naman agad si Stephanie at nagpaliwanag. "Huwag magsalita ng kalokohan. Hindi ko siya kasama. Hindi ito panliligaw o nakikipagtitigan sa isa't isa. Naiinis talaga ako. Isang lalaking hindi tumutupad sa kanyang salita, mabilis magbago ng isip." Napangiti si Severin. "Miss Stephanie, medyo marami na ang 40%. Isipin mo, kailangan kong pinuhin ang humigit kumulang 2,000 pills. Kung gagawa ako ng 200 pills sa isang araw, magsasayang ako ng 10 araw na oras para sa kanila." Binigyan ni Stephanie si Severin ng panibagong tingin. "Sige, sige, sige. Sino ang nagtanong sa iyo na gawin ang ganoong teknikal na trabaho? Sino ang humiling sa iyo na maging isang alchemist? 40%, hindi ito maaaring maging mas mababa." Agad naman siyang tinapik ni Severin sabay tapik sa dibdib. "Magtiwala ka, makatitiyak ka, ang salita ng isang lalaki ay kanyang tali." Halos himatayan si Stephanie. Paano niya nasabi iyon ng buong kumpiyansa? Hindi siya makapaniwalang seryoso siya. Nang makitang mayroon pa siyang 3 burial soul herbs sa kanyang kamay, agad na pino ni Severin ang isa pang batch ng mga table tasks. Sa oras na ito, hapon na. Sandaling nag-isip si Severin at saka sinabi sa kanilang tatlo, "Hapon na. Pumuslit tayo malapit sa punong tanggapan ng Devil Gang, humanap ng kuwebo na mapagtataguan, at bukas ng umaga, direktang sisalakay at hamanin natin sila." Tumanggaw si Billy. "Walang problema, tara na. Pangungunahan namin ang daan." Hindi nagtagal, nanguna sina Billy at Lulo, kasama sina Severin at Stephanie sa likod, patungo sa direksyon ng Devil Gang. Mabagal na lumipas ang oras habang naglalakbay sila patungo sa Devil Gang. Sa daan, natural na hindi pinalampas ni Severin ang pagkakataong maghanap ng mga espiritual na halamang gamot. Nakita niya ang burial soul herb, na medyo madaling mahanap, at natural na hindi ito hinayaang mawala. Binalak niya itong gawing tableta sa loob ng kuweba sa gabi. Nang malapit na sila sa punong tanggapan ng Devil Gang, nakakita ang grupo ng isang kuweba na mapagtataguan. Kinagabihan, habang naiinip si Severin, ginawa niyang mga table tasks ang lahat ng burial soul herb na natagpuan niya noong hapon. Ang ganitong uri ng tableta ay napakadaling pinuhin dahil nangangailangan lamang ito ng isang material, ang burial soul herb, at walang iba pang sangkap. Ito ay mas katulad ng isang ordinaryong tableta kaysa sa isang tunay na elixir. Gayunpaman, ang mga epekto nito ay napakahusay, kaya naman tinawag itong tableta. Devil Gang Supreme Leader Lennon, lumabas ka at harapin ang iyong kamatayan. Kinaumagahan, dahan-daang kumalat ang boses ni Severin sa kalangitan sa itaas ng lokasyon ng punong tanggapan ng Devil Gang. Ang kanyang tinig ay malakas, nababalot ng espiritual na kapangyarihan, na umaabot sa pandinig ng lahat ng naruroon. Anong nangyayari? May nakahanap na ng daan dito.
Napakatago natin, paano nila tayo nahanap? At pakinggan mo ang tonong iyon, hinahamon nila ang ating Supreme Leader. Hindi ako makapaniwala. Ang naghahamon ay dapat na may malaking paglilinang. Kung kaya nilang patayin ang Supreme Leader, iyon ay mahusay. Kalokohan. Kung namatay ang Supreme Leader, wala na tayong access sa mga tabletang kumokontrol sa torture spellworms. Mamamatay tayong lahat sa huli. Sana hindi kalaban ng Supreme Leader ang humahamon. Ang mga tao mula sa Devil Gang, na marami sa kanila ay kagigising pa lang, ay nagsimulang mag-usap ng time nang marinig ang boses. Sino sila? Naghahanap ba sila ng kamatayan? Ang lakas ng loob nilang maging sobrang yabang, at pumunta sa headquarters ng Devil Gang namin. Kinagat ni Lennon ang kanyang mga ngipin at diretsyong lumipad. Kasabay nito, lumipad din ang maraming miyembro ng Devil Gang, na nakatayo sa likuran ni Lennon. Kayong apat lang ba? Ang Grand Elder ng Devil Gang ay tumingin sa unahan at sa wakas ay ngumisi. 4 na tao, at 2 sa kanila ay mula sa aming Devil Gang, tama ba? 2 talaga ang nagdala ng mga kalaban dito. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Dagdag pa ng Second Elder. Billy, Lulo, suwail talaga kayong 2. Kayong 2 lagi ang pinakamasuwayin. Humingi ka na ba ng tulong? Parang hindi ka namin pinatay noong nakaraan, ngayon lumaki ang kapangahasan mo. Pagkatapos magsalita, iwinagayway ng Second Elder ang kanyang kamay at naglabas ng drum. Marahan niya itong tinapik at sinabing, hihihi. Sa pagkakataong ito, isa sa aktibo ko ang torture spellworm sa loob mo at hahayaan silang kagatin ka hanggang mamatay. Maraming miyembro ng Devil Gang ang tumingin kina Billy at Lulo, puno ng simpatiya ang kanilang mga mata. Ang ilan ay hindi nakatiis na panoorin at ibinaba ang kanilang mga ulo, na halatang ayaw masaksihan ang malupit na eksenang kasunod nito. Alam nila na sa lalong madaling panahon, ang mga uod sa loob ni Billy at Lulo ay patuloy na mapunit sa kanilang mga laman at laman loob. Hanggat hindi titigil ang pagtugtog ng tambol ng Second Elder, sa loob ng 2 minuto, ang mag-asawang ito ay walang alinlangan na patay na. Gayunpaman, mabilis na lumipas ang oras, at sa mga mukha ng karamihan, lumitaw ang mga kakaibang ekspresyon. Anong nangyayari? Bakit hindi ito gumagana? Kumunat ang noo ng Second Elder. Ayon sa mga nakaraang sitwasyon, kailangan lang niyang hampasin ang drum, at magkakaroon ng mabilis na tugon. Sa pagkakataong ito, ilang minuto na siyang nag-strike, at wala pa ring reaksyon. Maaaring mali ang napili ko. Nagmuni-muni ang Second Elder at saka naglabas ng isa pang drum. Huwag kang mag-abala, walang silbi. Sa sandaling iyon, humakbang pasulong si Billy, isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi habang sinabi niya sa Second Elder. Ang torture spellworm sa loob ko at ni Lulo ay napatay na. Kahit basagin mo ang drum, hindi ito gagana. Imposible. Ilang dekada na akong nag-aral ng torture spellworms, paano sila mapapatay? Hindi na napigilan ni Lennon ang sarili at humakbang pasulong, ang bigat ng boses niya. Totoo kaya? Pinatay ba talaga sila? Maraming tao ang tila nagulat, namumuo ang pananabik sa loob nila. Kung posibleng ang patayin ang mga torture spellworm na iyon, hindi na nila kailangang mabuhay sa takot. Gayunpaman, sa pag-iisip sa lakas ng Supreme Leader at ng iba pang Elder, ang kanilang pananabik ay hamina ng husto. Sa sandaling ito, lumapit din si Lulo at hinarap ang lahat, nanginginig ang kanyang boses. Mga kapwa alagad ng Devil Gang, makinig kayong mabuti. Alam kong marami sa inyo ang nag-aangking napipilitan. Kung hindi dahil sa banta ng kamatayan, naniniwala ako na marami rito ang ayaw mamuhay sa malungkot at walang pag-asa na buhay. Ngunit ngayon, naparito ako upang akayin kayo sa paghihirap na ito. Kung ayaw mong maugnay sa master ng Devil Gang, tumayo ka sa tabi ko ngayon. Pagkatapos kong patayin ang master ng Devil Gang, bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng isang tableta na ginawa ko. Maaaring alisin ng pil na ito ang torture spellworm sa loob mo, na nagpapalaya sa iyo mula sa kontrol ng Devil Gang. Ang mga sulok ng bibig ng Grand Elder ay kumaibot ng ilang beses. Gayunpaman, ang drum ay hindi epektibo laban kina Billy at Lulo.
Dahil dito ay nagduda siya kung mayroon nga bang tableta na maaaring pumatay sa mga torture spellworm na iyon. Gayunpaman, nagsumikap siya ng husto upang maging makapangyarihan, tinatamasa ang mahusay na mapagkukunan ng paglilinang, at pagkakaroon ng ilan sa magagandang babaeng disipulo ng Devil Gang na walang pagpipilian kundi sundin siya. Natural, ayaw niyang makitang mawala ang Devil Gang. Pagkatapos ng ilang pagmumuni-muni, ang Grand Elder ay agad na humakbang at sinabi sa karamihan. Lahat, huwag kayong maniwala sa kalokohan ng lalaking ito. Niloloko ka lang niya. Sa dinami-dami ng tao, sa tingin mo kaya niyang mag-produce ng ganoon karaming pills. Imposible naman, di ba? Sabi ni Lennon. Ang batang ito ay maaaring gumamit ng ilang paraan upang pansamantalang kontrolin ang torture spellworm, na ginagawa silang mahimbing sa loob ng maikling panahon. Hindi sila mapasigla, ngunit ang pagsisikap na patayin ang torture spellworm na sinaliksik ko sa loob ng maraming taon ay imposible. Nang marinig ito, maraming mga alagad ng Devil Gang na nagkimkim ng pag-asa, agad na nakaramdam ng lamig sa kanilang mga puso. Dahil alam nilang hindi madaling gawain ang pagharap sa mga torture spellworm na ito. Ang ilang mga alagad ay lihim na sinubukang humanap ng mga paraan upang patayin ang mga torture spellworm na ito, sa pag-aakalang kung magtagumpay sila, maaari silang makawala sa kontrol. Sa kasamaang palad, wala sa kanila ang nagtagumpay. Hihihi. Huwag makinig sa kalokohan ng master ng Devil Gang at ng mga elder na ito. Personal kaming gumamit ng senior spell ng asawa ko. Mapapatay talaga nito ang torture spellworms. Ang torture spellworm ay patay na, naging pulbos, at hindi na kami muling kayang bantaan. Pinayuhan ni Billy ang lahat. Sa sandaling ito, kumikislap ang mga mata ng isang matandang lalaki, at humakbang siya, sinabi kay Severin at sa iba pa. Paano namin malalaman kung hindi mo kami niloloko? Paano kung peke ito? Ito ay tungkol sa buong buhay namin. Ikinumpas ni Severin ang kanyang kamay, at kaagad, 20 pildores ang lumipad, ang isa sa mga ito ay umaaligid sa harap ng matanda. Kung hindi ka naniniwala, meron pa akong 20 dito, pwede mo muna silang subukan. Siyempre, kung wala kang tiwala sa akin, hindi mo na kailangang subukan. Sabi ni Severin na may bahagyang ngiti sa mga tao. Ang mga tabletang ito ay kadalasang lumitaw sa harap ng mga alagad na may mababang antas ng pagkamit. Masasabi ni Severin na ang mga taong ito ay mga ordinaryong disipulo lamang. Nang makita ang mga table tasks, ang matanda ay napalunok ng may kaba. Alam niya na kung mapatunayang hindi epektibo ang mga tabletang ito, maaaring panagutin sila ng master ng Devil Gang. Gayunpaman, sabik nilang hinihintay ang pagkakataong ito at ayaw nilang palampasin ito. Matapos mag-alinlangan ng ilang segundo, diretsyong ininom ng matanda ang mga pildores at walang pagdadalawang isip. Nang makita ang sitwasyong ito, marami ang natakot na baka maalis ang mga table tasks at agad na kumuha ng isa at nilamon ito. 20 pills ang mabilis na naubos. Sobrang sakit. Makalipas ang ilang segundo, may nagbitaw ng masakit na iyak. Agad namang nagpaliwanag si Lulo. Huwag magpanik, ito ang torture spellworms na nakikibaka sa loob mo. Maaaring sumakit ito ng kaunti, ngunit malapit na silang mamatay. Walang saysay ang kanilang pagtutol. Makatitiyak ka, ayos lang, wala na yung sakit. Pagkatapos magsalita ni Lulo, ang matandang uminom muna ng pills ay nagmulat ng mata at nagsalita. Patay na sila, namatay talaga. Nararamdaman ko ito gamit ang aking psychic power. Hahaha. Grabe, patay na talaga ang torture spellworms. Tuwang-tuwang bulalas ng isang lalaking may antas ng pagkamit ng isang level 8 warrior king. Pagkatapos magsalita ay agad siyang lumipad sa kabilang side at doon tumayo. Lumipad din ang mga nakainom ng pills at tumabi. Tumayo sila sa posisyong itinalaga ni Severin, na nagpapahiwatig ng kanilang determinasyon na lumaban sa tabi niya. Kahit papaano, hindi na sila kakampi sa Devil Gang. Mga traidor kayo. Bulalas ng Grand Elder at ng Second Elder, nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa galit. Mga kapwa-disipulo, ang mga pildores ng senior na ito ay talagang makakapatay sa torture spellworms. Hindi nila tayo dinaya. Pakiusap, maniwala ka sa kanya.
Sabi ng isang nasa sabik na babaeng disipulo. Pagkatapos magsalita, naikuyom niya ang kanyang kamao at hinarap si Severin. Senior, handa kaming tumayo kasama mo at labanan ang Devil Gang. Pumunta dito ang mga gustong kumawala sa Devil Gang, na ayaw magpatuloy sa pagiging alipin nila. Sapat na ako. Dahil makaalis na tayo sa Devil Gang, hindi ko na sila pagsilbihan. Ilang segundong nag-atubili ang ilang mga alagad bago agad lumipad papunta sa gilid ni Severin, sumama sa 20 tao na nakatayo na doon. Walang pwedeng dumaan. Kung sino man ang manggahas, papatayin ko. Nang makita ang parami ng paraming mga disipulo na lumilipad at nakatayo kasama si Severin, ang master ng Devil Gang ay lubusang nataranta. Hindi niya inaasahan na ang batang nasa tapat niya ay makakapagpino talaga ng mga table task para patayin ang torture spell worms na sinaliksik niya sa loob ng maraming taon. Ang Grand Elder, sa pagsisikap na gumawa ng isang halimbawa, ay iwinagayway ang kanyang kamay, at isang stream ng espiritual na enerhiya ang bumaril, na direktang pumatay sa higit sa 12 ng mga disipulo ng Devil Gang. Maraming mga disipulo mula sa Devil Gang, na sa simula ay nilayo na lumipad, ngayon ay natatakot, nakatayo sa lugar, masyadong natatakot na kumilos. Isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Severin. Mga Ginoo, hindi na ninyo kailangang pumunta. Hanggat hindi ninyo ako atakihin at ang aking magandang kaibigan, pagkatapos kong patayin ang Supreme Leader ng Devil Gang at ang mga elder na ito na tapat sa kanya, ang kailangan na lang ninyong gawin ay ibigay ang mga espiritual na halamang gamot na mayroon kayo. Maaari kitang bigyan ng tableta, na magbibigay sa iyo ng ganap na kalayaan. Ang ilang mga tao ay pumanig na kay Severin, natural na hindi natatakot. Sigaw nila, Elder, hanggat maaari mo talagang bigyan kami ng tableta para tuluyang maalis ang torture spell worms sa amin, hindi pa banggitin ang pagbibigay sa iyo ng lahat ng aming espiritual na halamang gamot, kahit na hilingin mo sa amin na maghanap ng higit pang mga espiritual na halamang gamot para sa iyo, malugod naming gagawin iyon. Nasa sabik din ang isang matandang lalaki na puno ng luha. 10 taon na ako dito. Marahil ay iniisip ng pamilya ko na patay na ako. Kapatid, kung kaya mo ang lahat ng torture spell worm sa loob ko, hindi ko lang ibibigay sa iyo ang lahat ng espiritual na halamang gamot na mayroon ako ngayon, ngunit handa akong maghanap ng mga espiritual na halamang gamot sa loob dito sa loob ng 1 taon para sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng espiritual na halamang gamot na nahanap ko sa taong iyon. Pagkatapos noon, makakauwi na ako sa aking pamilya. Senior, payag din ako. Maraming tao ang nag-echo. Naghahanap ka ng kamatayan. Galit na galit ang Grand Elder. Siya ay humakbang pasulong, naikuyom ang kanyang kamao, at lumundag ng espiritual na enerhiya, na inihayag ang kanyang lakas bilang isang level 7 warrior emperor. Lumipad siya sa harapan at sinigawan ang mga alagad na gustong tumayo kasama si Severin. Hindi ka nila mailigtas, dahil papatayin ko siya ngayon, at walang makapagliligtas sa iyo. Nang matapos magsalita ang Grand Elder ng Devil Gang, naikuyom niya ang kanyang kamao at sumuntok. Sa kanyang harapan, lumitaw ang isang espiritong tigre na hindi bababa sa 3 metro ang taas. Ang tigre ay umungal, na nagpapakita ng kamahalan ng hari ng kagubatan, na natakot sa maraming mga alagad na hindi sinasadyang umatras. Pasensya na, ako ang kalaban mo. Hindi, lahat kayong matandang umutot, ako ang kalaban ninyo. Naikuyom ni Stephanie ang kanyang kamao, lumakas ang espiritual na enerhiya, at kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, isang espiritong phoenix ang lumitaw sa kanyang harapan. Nakakatakot na pagbabago-bago. Sa kanyang level 8 Warrior Emperor Cultivation, ang pag-atake ni Stephanie ay talagang maihahambing sa ilang level 9 Warrior Emperors. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang tunay na miyembro ng isang third-rate na sekta, isang natatanging figure sa loob ng sekta. Boom! Mabilis na nagsagupaan ang mga diskarte ng dalawa. Ang espiritong tigre ng Grand Elder ay maliwanag na hindi masyadong malakas at hindi nagtagal ay nadurage. Ang Grand Elder ay nagbuga din ng isang subo ng dugo, ang kanyang mukha ay hindi kapani-pani walang pangit. Lahat kayong elder at ilang kapitan, harapin ninyo ang babaeng ito. Pagkatapos kong patayin ang batang iyon, pupunta ako para tulungan kayo.
Ipinahayag ni Lennon, na napagtanto na ang dalawang tao sa harap niya ay hindi ordinaryong magkalaban. Naging seryoso ang ekspresyon niya. Bagamat hindi kumikilos si Severin, tiwala si Lennon na kung maglalakas loob si Severin na pumunta rito, tiyak na kakilakilabot ang kanyang natamo. Bukod dito, si Severin ang pinuno. Dapat daig pa ang lakas niya sa babaeng iyon. Ginaya ni Severin ang tono ni Lennon at sinabi kay Stephanie, "Ikaw ang bahala sa mga taong iyon. Pagkatapos kong patayin ang Supreme Leader ng Devil Gang, pupunta ako para tulungan ka." Hahaha. Anak, medyo kumpiyansa ka. Tingnan natin kung sino ang mas malakas. Tumawa si Lennon. Naunawaan niya na kung hindi niya papatayin ang batang lalaki sa kanyang harapan, ang mga tabletang inihanda niya ay ang kanyang torture spell worms, Bane. Maaga o huli, ang mga elixir na ito ay magiging sanhi ng kanyang Devil Gang na hindi maipagpatuloy ang paglaki nito. Kapag namatay na ang bata, mawawalan ng pag-asa ang nasa loob ng Devil Gang na may hindi pagkakaunawaan. Sa sitwasyong iyon, para sa kaligtasan, maglalakas loob ba silang umalis? Malamang hindi. Pagdating ng panahon, kung hilingin niyang umalis ang ilan sa kanila, hindi sila pupunta. Ikanaway ni Severin ang kanyang kamay, pinatawag ang isang treasure sword sa kanyang pagkakahawak. Dragon Devil Slash. Mabilis na hinugot ni Lemon ang kanyang sariling espada, pinasok ito ng kanyang espiritual na enerhiya, at tumama. Gayunpaman, ang kanyang espiritual na enerhiya ay kapansin-pansing naiiba. Ito ay itim at hindi kapani-paniwalang marahas. Nang makita ito, binalaan ni Stephanie si Severin. Naglilinang siya ng mga demonyong sining. Demonic energy iyon. Huwag mo siyang maliitin. Roar. Pagkatapos ng welga ng kalaban, isang dambuhalang demonyong dragon ang lumitaw sa kanilang harapan, na umaatungal ng mabangis. Ang napakalawak na aura nito ay nagpakalat sa nakapaligid na ambon sa lahat ng direksyon. Ang ilang kalapit na mga disipulo ng Devil Gang ay direktang itinapon sa labas ng lumalakas na enerhiya, na bumagsak sa lupa sa lahat ng direksyon. Hihihi. Ang combat technique na ito ay hindi masama, ngunit ang iyong cultivation level ay mas mababa pa rin kaysa sa akin. Ang aking combat technique ay medyo mahusay din. Sabi ni Severin na may casual na ngiti pagkatapos mag-obserba, na inilagay ang kanyang espiritual na enerhiya sa espada sa kanyang kamay. Habang ang espiritual na enerhiya ay pumasok sa espada, agad itong nagniningning ng maliwanag at naglabas ng sword hum. Flame Slash. Sa isang mahinang sigaw mula kay Severin, habang ang demonyong dragon ay sumusugod sa kanya, winalis niya ang kanyang espada ng paalang. Whoosh! Isang aura blade na nababalot ng espiritual na enerhiya ang bumaril tulad ng isang bulalakaw na may mahabang buntot, dumiretso sa demonyong dragon. Ang talon ng aura na ito, na nagniningas na parang apoy, ay nagdala ng hindi kapanipaniwalang matinding aura, hindi mapigilan at mabangis. Anong matalas na talam ng aura? Ang senior na ito ay isang level 2 saint, na may antas ng pagkamit na mas mataas kaysa sa ating Supreme Leader. Kung titingnan sa sitwasyon, mayroon pa tayong pagkakataon. Ang mga disipulo ng Devil Gang na nakasama na ni Severin ay napabulalas sa pagtataka, umaasang mapatay ni Severin ang kanilang Supreme Leader sa sandaling iyon. Boom! Sa sandaling iyon, isang malakas na dagandong ang umalangaw habang sa wakas ay nagbanggaan ang dalawang napakalakas na enerhiya. Dahil sa nakakasilaw na liwanag, nahirapan ang marami na panatilihing nakamulat ang kanilang mga mata. Mamatay. Matapos mapatay ang isang kalaban, hindi maiwasan ni Stephanie na mapasulyap sa sitwasyon kung nasaan si Severin. Alam niya sa kanyang puso na ang labanan dito ay ang pinakamahalaga, na tumutukoy sa tagumpay o kabiguan ng pagsisikap na ito. Hindi, imposible. Sa una, tiwala si Lennon sa kanyang pag-atake. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang level 1 saint, bagaman ang kanyang natamo ay mas mababa kaysa kay Severin. Naniniwala siya na kaya niyang patayin si Severin sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang mga kakayahan. Gayunpaman, ang kanyang demonyong dragon ay mabilis na sumuko, lumilitaw ang mga bitek sa katawan nito, mabilis na kumalat, at pagkatapos ay biglang sumabog. Paano ito posible? Dalawang elder ang namutla sa kanilang nasaksihan.
Ang aura blade ni Severin ay nagdadala pa rin ng napakalaking kapangyarihan, dumiretso kay Lennon. Sa pagmamadali, lumikha si Lennon ng protective aura sa paligid ng kanyang katawan. Sa kasamaang palad, ang pagtatanggol na ito ay walang saysay laban sa pag-atake ni Severin. Gumuho ito sa loob ng ilang sandali. Hindi, ayaw kong mamatay. Isang desperadong sigaw ang pinakawalan ni Lennon. Tumagos ang talam ng aura sa kanyang katawan, nag-iwan ng napakalaking butas ng dugo sa kanyang dibdib. Bang! Bumagsak si Lennon mula sa langit, wala ng buhay. Kamangha-mangha. Ang mga alagad ng Devil Gang, na nakasaksi sa eksena, ay sumabog sa pananabik. Nangangahulugan ang pagkamatay ni Lennon na sa wakas ay malaya na sila.